Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Doon sa video ni Saldico, sabi niya noong elections 2025 sinabihan siya ni dating Speaker Martin Romualdez, kailangan daw nilang mag-produce ng malaking pondo para sa campaign funds ng administrasyon. Nung nandun daw sila noon sa Tacloban. Na-produce daw nila yan, sabi ni Saldico. Kung magkano yan, saan kinuha, yan, pag-usapan natin. Sa video Saldico, isa doon sa binanggit niya, binunyag niya, na noong elections daw ng 2025, itong election na to. Siyempre, may mga kandidato ang administrasyon. Yung partido ng administrasyon. Siyempre, mga kandidatong senador, kongresista, gobernador, mayor, humihingi yan ng tulong galing sa administrasyon. Kaya ka nga kumandidato sa Lakas CMD, kaya ka kumandidato sa Partido Federal, yung para mabigyan ka ng pondo na tulong galing sa administrasyon. So, nung nandun sila sa Tacloban, sinabihan umano siya, itong si Saldico, base sa kwento niya, sinabihan daw si ni Martin Romualdez na order ng presidente na mag-produce ng budget para sa panggastos sa eleksyon. Kasi kailangan matustusan yung kampanya nung alyansa para sa bagong Pilipinas. Yung mga kandidato sa senador. Siyempre, administrasyon gagastos diyan. Ang ginawa daw ni Martin Romualdez, sabi ni Saldico, yung mga SOP, Standard Operating Procedures, kumbaga yung kickbacks na nakuha sa customs, 11 billion yun. At saka yung collection sa SOP, sa asukal, yung importation ng asukal, 9 billion yun. Sabi daw ni Romualdez, ito, Saldi, gamitin na natin to sa ipadala na natin to sa kasi hinihingan tayo ng panggasto sa eleksyon. Buo-buo 20 billion daw yon, sabi ni Saldico. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. So, anyway, itong mga sinasabing ito ni Saldico, matitindi sana to. Kung ilalabas ito ni Saldico na sinusumpan niya at saka niya talaga, ipipresent niya yung mga ebidensya niya na totoo yung sinasabi niya, yung mga documents niya, at saka yung kung may text messages pa, yun. Ayan, magiging kapanipaniwala yan. Yun sana. Kasi matindi itong mga sinasabi niya. Ini-expose niya talaga yung kabulukan ng sistema ng korupsyon sa Pilipinas. At pinapakita niya dito na ang gasto sa elections galing din yan sa mga SOP, kickback. So ito na nga ang inahalimbawa niya. Itong sa itong sa customs. Yung kickback daw sa customs ng administrasyon, 11 billion. Importation ng asukal, 9 billion. At yung lahat ng yon, sinabi sa kanya ni Romualdez, ito, wag na natin itong pakialaman kasi gagamitin ito sa kampanya. Hinihingan tayo ng pangtustos ng ng kinarya ng administrasyon. So pinadala daw. Yan yung Ano ito? Alam nyo, kung si Saldico lang ay magiging yung whistleblower na totoo. Unang-una, sasabihin niya talaga lahat. Pangalawa, aaminin niya na siya rin ay sangkot at nanginabang. Isasauli niya yung mga napakinabangan niya. At sasabihin niya lahat. O yun. Pagka ganun ang ginawa niya, grabe. Talagang matindi ang mga binubunyag niya eh. Yan, actually, yung mga binubunyag niya, yun yung kailangan lumabas. Yung mga sinasabi niya, yan yung kailangang lumabas. Kasi walang naglalabas niyan. Hindi naman yan alam ni Alcantara eh. Hindi rin yan alam ni Yusek Bernardo. Hindi rin yan alam nila Bryce Hernandez. Yung mga connection na sa Malacanang, kila Romualdez, yung mga na yan eh, sa inner circle na yan ng administrasyon.
Kaya si Saldico sana talaga, kung gusto talagang managot ang lahat ng sangkot hanggang Malacanang, hanggang lahat, pati presidente, pati speaker, si Saldico talaga ang pinakaano niyan. Kaya lang, ang problema kasi nga sa kanya, ang gusto niya, siraan lang ang presidente, siraan si Martin Romualdez, siraan si Lisa Araneta, siraan ang First Family, si Sandro Marcos. Pero siya, malinis siya. Hindi siya sangkot sa lahat ng yan. Ginamit lang siya. Eh, wala namang maniniwala sa ganun. Kaya nga sayang ng mga ini-expose niya. Sayang. Napakaseryoso ng mga aligasyon mo. Tapos sasabihin mo, hindi ka nang inabang diyan. Di ba? At saka dapat, isauli niya yung ano, kaya lang, isasauli niya ba yung, ano na, ilang bilyon na ba ang ano niyan, ninakaw niyan, ni Saldico? Hmm? Ilan na yan sa air assets pa nga lang, ilan na yun? Grabe. Kaya, sa totoo lang, mahirap talaga kasi naging gahaman ng masyado si Saldico. Kaya lang naman siya napipilitang ibunyag na yung mga alam niya kila Marcos, kila Romualdez, kila Saldico, ay kila Sandro Marcos, kila Lisa Araneta kasi naipit na siya, saka galit na siya. Parang siya yung ano eh, sabi niya nga mismo, siya yung poster boy ng katiwalian. Kumbaga na ano siya. Siya yung ginagawang ano sa kanya lahat nakadiin. Oh. Di dapat sana magalit siya. Magalit siya, ilabas niya rin lahat ng alam niya. Ang problema, gusto niyang ilabas lahat ng alam niya, pero ayaw niyang makuha sa kanya yung mga ninakaw niya rin. Yun ang masama doon. Kaya nawawala yung kredibilidad. Sayang. Sayang. Kaya lang kung ito kasing sila Alcantara, ang isasauli lang 110 million, 220 million. Si Saldico, pag kinumpute siguro ang kailangang isauli niya. Kung si Yusek Bernardo nga, 1 billion, yung Yusek lang yan, dating Yusek ng DPWH, sabi ni Lacson. Dapat ang isauli ni dating Yusek Bernardo, dapat hindi bababa sa 1 billion. Eh, lalo na ito si Saldico. Baka 25 billion ang kailangan isauli niya. Or higit pa. Kaya ano ito? Pero talagang kung ano sana siya, totoo siya sa ginagawa niya, malaki ang mababago sa Pilipinas kung i-expose niya lahat yan. At magtitistigo siya para mapanagot yung mga yan. Alam niya yung naging pasikot-sikot eh. Kaya lang, sa mga sinasabi niya kasi, kapag dinala na sa issue ng, ikaw, ano naman sa'yo? Sabi niya, wala. Dumaan lang daw sa kanya ang lahat ng yan. Wala namang maniniwala sa kanya. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.